Sa isang makabuluhang pag-unlad, ang China ay nagbigay ng matinding babala sa Pilipinas hinggil sa kanilang mga aktibidad sa West Philippine Sea. Ang gobyerno ng China ay nagpahayag ng matinding pagtutol sa tinatawag nitong provocative actions ng Pilipinas sa pinag-aagawang karagatan. Naging seryoso ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Inakusahan ng mga awtoridad ng China ang Pilipinas ng mga ilegal na aktibidad sa rehiyon, na inaangkin ng Beijing bilang bahagi ng soberanyang teritoryo nito. Hinimok ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas na itigil ang inilalarawan nitong mga paglabag at igalang ang integridad ng teritoryo ng China. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, nananawagan kami sa Pilipinas na itigil agad ang mga mapanuksong aksyon nito at igalang ang soberanya ng China. Anumang pagtatangka na pahinain ang mga pag-aangkin ng teritoryo ng China ay mahigpit na sasalungat at hindi magugustuhan ng Pilipinas ang aming gagawin. Tumugon ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-iit ng mga karapatan nito sa ilalim ng internasyonal na batas, na binanggit ang desisyon noong 2016 ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, na tinanggihan ang malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. Inulit ng Maynila ang pangako nitong protektahan ang mga karapatan nito sa soberanya at pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag sa lugar. Subalit binaliktad ng China ang utos na ito, at imbis sa Pilipinas ang West Philippine Sea ay para tayo ngayong walang karapatan sa ating sariling karagatan. Ayon naman sa ating gobyerno ng Pilipinas, naninindigan ang Pilipinas sa desisyon ng Arbitral Tribunal. Patuloy nating gagamitin ang ating mga karapatan at itaguyod ang internasyonal na batas sa West Philippine Sea at lalabanan natin ang anumang mga banta ng China. Nagbigay naman ng pahayag ang Armed Forces of the Philippines na hindi na mauulit ang mga ginawang pananakit ng mga Chinese sa ating mga tropang nagpapatrolya sa karagatan, dahil simula ngayon ay lalaban na sila sa anumang panghaharas ng mga Chinese Coast Guard. Dahil kung hindi nila ito gagawin ay patuloy lamang silang aabusuhin at sasaktan ng mga Chinese ang ating mga sundalong Filipino na nagbabantay sa West Philippine Sea. Wala rin umanong pakialam ang Pilipinas simula ngayon sa bagong batas ng China sa South China Sea, dahil ipagpapatuloy pa rin ng mga Philippine Coast Guard ang kanilang pagpatrolya sa karagatan, pero iibahin na di umano nila ang kanilang taktika. Dagdag pa ng Armed Forces of the Philippines, hindi kami natatakot sa bagong banta na ibinigay ng China sa Pilipinas, dahil alam namin na sa bandang huli mananalo pa rin ang mga bansang gumagawa ng mabuti para sa kanilang mga mamamayan, at lalaban ang Pilipinas hanggang sa huling hininga nito.